Mga kapatid, mula sa Net25, no? Inanunsyo ng programang Saganang Mamamayan, no, na pabor ang Iglesia ni Cristo, no, sa pahayag ni Pangulong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment case o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mga tol, no? At ang sabi rito, mga kapatid, sa report ay naghahanda ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng rally upang ipahayag ang kanilang pagsuporta sa panawagan ni PBBM. Kasi ako'y kaanib din sa Iglesia ni Cristo, no? Usually kasi sa mga pagsamba, tinatagubilin itong mga ganitong pahayag, mga kapatid, o ganitong mga tagubilin. Pero ang Net25 kasi, mga kapatid, ito ay sa Iglesia ni Cristo, mga tol. At itong programang Saganang Mamamayan. Ang sabi rito, ang Iglesia ni Cristo, mga tol, linawin natin, ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan, which is true, mga tol. Walang pinapanigan ang Iglesia ni Cristo na mga partido, pangalan o kahit na sino mang apelido, mga tol, sa politika. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Kung maaari nga lang, mga tol, ay mag-ayos na itong dalawang to, itong Pangulo natin at ang Vice Presidente. Sabi rito, mga tol, dagdag pa niya, ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan at ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Kaugnay ng sigalot na dulot ng mga sunod-sunod na impeachment complaint laban sa Vice Presidente, mga tol. Ine-expect na natin na maraming magko-comment na hindi naman kapatid sa pananampalataya at tututo, lalong-lalo na yung mga galit sa mga Duterte, mga tol. Marami silang masasabi dyan. Marami silang magiging, alam mo yung pagbatikos. Pero wag na nating pansinin yun, mga tol. Ang mahalaga, etong panawagan na to, mga tol, at lagi ngang sinasabi natin sa mga ganitong reaction video na dapat ang bawat Pilipino ay magkaisa. Kasi tayo rin namang isang bansa ang magtutulungan para iahon ang ating bansa. Pero kung makikisali tayo sa kaguluhan at awayan ng mga politiko, mga tol, nagpapagamit lang tayo sa kanila. Totoo yan. So ito, panoorin natin tong report na to, mga kapatid, mula rito sa Net25. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ito, tumanggap na sila ng bilin. Ako kasi sasamba pa lang ako no? Dadalo pa lang ako ng pagsamba, so hindi pa ako nakakatanggap ng tagubilin kasi ina-announce yan, mga tol, sa mga pagsamba. Siguro sa mga naunang pagsamba na una-unang oras, kumbaga. Pero sila, nakatanggap na daw sila ng bilin, mga tol. At sila ay mga kaanib din sa Iglesia ni Cristo. Ilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa. Tama. Na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Tama, maputol ko lang, mga tol, no? Hindi pa man to ina-announce ng pamahalaan ng Iglesia ni Cristo, mga tol, ay narinig na natin, no, sa mga reaction video na ginawa natin itong nakaraan, na yung sinabi ni President Marcos na wag nang ituloy itong impeachment complaint na to dahil wala naman itong maidudulot na mabuti sa buhay o wala naman itong maikapagbabago sa buhay ng Pilipino, mga tol. Sang-ayon tayo dyan. Kasi gagastos lang yan ng pera ng bayan, mga tol. Maglalaan lang yan ng napakahabang oras para sa pagdinig na hindi natin alam, mga tol, kung pinupolitika lang yan o ginagamitan ng personal agenda o personal interest, mga tol. Diba? Alam nyo naman, mga tol, kung sino yung mga nandiyan na mga congressman o kongreso na
sampa ng kaso mga tol. Sa tingin nyo ba talagang ito ay para sa bayan o para sa kanilang personal interest mga tol? Napakaraming problema ng ating bansa. Gabi-gabi nga araw-araw nga nating tinatalakay mga tol eh. 'Di ba? Sunod-sunod yung ginagawa ngayong pangharas ng China dito sa West Philippine Sea. Kulang na kulang sa budget, sa pondo, kulang na kulang sa assets yung ating mga PCG. Tapos gagastosan nila yung impeachment complaint, mga tol. Gagastosan nila yung impeachment na yan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan Tama. na manggagaling sa kanino mang panig. O, di ba? Ayaw natin ng kaguluhan na manggagaling man sa kaninong panig. Panig ng mga Marcos, panig ng mga Duterte, mga tol, hindi tayo sang-ayon sa mga yan. Kasi kaguluhan lang yan. Katulad na lang halimbawa nitong nangyaring mga rally dito sa EDSA Shrine. Diba? Ano mga panawagan ng mga yon? Marcos resign. Sa tingin nyo ba yun na ikakapayapa ng Pilipinas? At asahan ninyong tutuloy-tuloy pa yun at dadagsa pa yun at baka mas malaki pa ang maging kaguluhan kapag itinuloy ang impeachment kay VP Sara, mga tol. Diba? Kung naniniwala talaga sila na mayroong kaso, mga tol, ang VP Sara, sampaan muna nila ng kaso sa korte. Hindi naman korte ang Kongreso eh. Hindi sila korte, mga tol. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. Diba? Pogo, kakulangan sa trabaho, baba ang sweldo, taas ng mga bilihin, taas ng presyo ng bigas, diba? Taas ng gasolina, sinasakop tayo ng China yung West Philippine Sea. Ano bang gusto nyong unahin? 'Di ba ng mga kongreso? Anong kongreso? Anong gusto nyong unahin? Itong impeachment laban kay VP Sara. Sino ba ang papalit? Halimbawa na impeach si VP Sara, sino papalit? Mga tol. Ito na po. Mga tol isa to sa mga problemang hinaharap ngayon ng ating bansa, no? NMC, no, PBBM nababahala sa panibagong panggigipit ng China sa Baho de Masinloc. PCG tinawag na overkill ang ginawa ng mga barko ng China. Ito naman sa PTV Philippines, isa to sa mga problemang hinaharap ng bansa natin ngayon, mga tol, na dapat mas tutukan ng ating gobyerno. Hindi yung away ang politika nila, mga tol, lalo lang maghihirap ang Pilipinas niyan sa kakabatikos nila sa isa't isa. Tuloy natin to. Mariing kinundina ng National Maritime Council ang pagbangga at pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Tinawag naman ng Philippine Coast Guard na overkill ang ginawa ng mga barko ng China. Si Ryan Lisigas ng PTV sa Balitang Pambansa. We are doing all possible actions that we are allowed to carry out. Despite of those water cannoning, dangerous maneuver, we're still holding our ground. Nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong insidente ng pangharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, ikinabahala daw ng punong hekutibo ang insidente. Ito, mga tol, linawin ko lang sa inyo. Kaugnay ito nung panawagan ni PBBM na no to impeach VP Sara. Do alam natin, mga tol, ang mga Duterte ay malapit sa China at dahil doon di natin sila gusto sa pagiging malapit sa China, ha. Yun lang bagay na hindi natin gusto sa kanila. Pagiging malapit nila sa China kasi walang ginawa, mga tol, na aksyon ang dating pangulo para i-push o itaboy itong mga Chinese na to sa sa West Philippine Sea. So sablay sila doon, mga tol. Pero again, pabor pa rin ako. Pabor pa rin tayo, mga tol. Hindi pa man nilalabas ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na i-impeach, na wag
na wag nang ituloy etong impeachment kay VP Sara. Mas pabor ako doon sa panawagan ni PBBM kasi talagang walang idudulot yun eh. Mas marami tayong problemang ihaharap. Tulad nito, etong nakikita nyo ngayon mga tol, na winater canon na naman tayo. Ito dapat ang tutukan ng Kongreso. Sila humahawak ng pondo eh. Sila humahawak ng budget eh. Undersecretary Alexander Lopez, ikinabahala daw ng punong hekutibo ang insidente. The Philippines reiterates that the Baho de Masinloc is an integral part of the Philippine territory and has indisputable sovereignty over the high tide feature and its territorial sea. Mariing kinundi na rin ng NMC ang ginawang pagdikit, pagbangga at pagtira ng water cannon ng China Coast Guard sa BRP Dato Pagbuwaya at BRP Dato Sanday na mamamahagi lang sana ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dapat dito sa China, hindi lang basta kinukundin eh. No? Dapat dyan kinakastigo talaga mga tol. Malinaw daw ito na paglabag ng China sa law of the sea. The National Maritime Council condemns the hostile actions against the country's legitimate maritime operations within its maritime zones. The aggressive posture of the Chinese vessels highlights a continuing pattern of aggression, coercion, and intimidation within Philippine waters. Tinawag naman ng Philippine Coast Guard na overkill ang ginawa ng mga barko ng China. Sabi ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, 5 dambuhalang barko ng China ang sumubok na pumigil sa humanitarian mission ng BIFAR. Tuloy mo, humanitarian mission, pipigilin nyo? Hindi pa. Sa pinakaunang pagkakataon ay kasama na daw sa nagsagawa ng dangerous maneuver ang warship na barko ng China na plan. Nangyari ito 19 nautical miles mula sa Scarborough Shoal. Sa Anong masasabi dyan ni Senator Robin? kabila nito, wala pa naman daw balak ang Pilipinas na ipadala sa West Philippine Sea ang Philippine Navy para ipantapat sa gray ship ng China. Pero hindi daw ito pagpapakita na malamya ang tugon ng bansa sa patuloy na pagiging agresibo ng China, kundi para maiwasan lang ang paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Well, good decision pa rin naman yun mga tol, pero malamya talaga ang datingan eh. No, sorry to say pero malamya datingan kasi nagagawa ng China yan kahit alam nilang labag sila eh. Siguro dahil malaki ang tiwala nila sa sarili nila at alam nilang kaya nilang manindak, gawain na kasi nila yun eh. This is just a clear evidence that it is not the Philippines that aggressively deployed our vessel. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Baho de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Malinaw na yun, matagal na nating napatunayan yun. Kaya nga dapat magbago na ng galawan ng PCG natin eh. Mula sa PTV, Ryan Lis. Established na yun, na-establish na ng Pilipinas yun. Naipakita na ng Pilipinas sa buong mundo na talagang agresibo, labag sa batas itong ginagawa ng China. Pero ito, balik tayo mga tol. Ito yung isa sa mga malaking problemang kinakaharap natin na dapat mas tutukan ng mababa at mataas na na kapulungan, 'di ba? Hindi yung pamumulitika mga tol. No? Hindi pamumulitika. No, kaya kaya pabor tayo mga tol doon sa panawagan ni PBBM. Na sana nga totoo, no? Sana nga totoo yung panawagan na 'yon. Kasi mga kapatid, 'di ba, ang inaano nga natin, tawag dito, private messages daw 'yon, supposedly private messages na nag-leak na pinipigil nga ni PBBM yung tawag dito, impeachment complaint, no, laban kay VP Sara. Private messages daw 'yun nag-leak. Tapos ngayon sunod-sunod ang impeachment na ipinapasa, tawag dito, sinasampa, no, laban kay VP Sara, at ang sinasabi ng Malacanang, wala kaming kinalaman diyan. Sana talaga, no, walang kinalaman diyan ng Malacanang, no, at sana talaga maging totoo ang panawagan ni PBBM na hindi niya sinusuportahan etong impeachment na yan kasi talagang, alam mo yun, hindi healthy para sa ating bansa, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.